Magandang hapon mga idol. Ah, Lalong-lalo na doon sa atin mga baguhan mananari, yung nag-aaral pa lang magtari o mag-aaral magsapin. Mga guys, mga idol, meron na naman akong ibabahagi sa inyo tungkol sa pagsasapin. Mga idol, di ba po ang sapin natin ngayon ay 1 metro. Ang 1 meter po yon, ibig sabihin 1 meter, yon 100, ang doon ang bilang, ibig sabihin 37 pulgadas yon and 0.38. Ngayon ito po yung 1 metrong sapin. Ito nga po yon, 1 metrong sapin. Tupiin po natin to para doon sa gulang na manok. Ibig sabihin, pag tupiin natin to, maging doble, na siya. Doble na, maging maiksi na lang po siya. Makikita nyo, maiksi na lang. Yan, maiksi na lang po siya. Yung 1 metrong sapin, doblehin natin. Tupiin po natin. Yon, tupiin po natin yon. Para doon po sa gulang na manok. Para hindi gaano mahaba ang po natin, yung pagsasapin. Yan lang po ang technique din. Pero bago po tayo maglagay ng sapin, maglagay po tayo ng pagkit para siyempre malakas yung mga gulang na manok. Hindi po basta-basta iikot yung sapin. Tsaka yung tali natin, yung kakabit natin doon sa yung bitbit na ilalagay po natin doon sa tari. Itong isang, di ba mga idol, mga guys, tinupi ko. Itong isa maiksi, yung sa loob maiksi, yung sa labas mahaba ng konti para pag ikot noon, pag pantay yun, pagkuhan natin, pantay na po yan. Tingnan nyo. Ito para sa mga gulang na manok ha, mga idol. Yan, magsapi na po tayo. Sa ating mga maguhan mananari, tingnan nyo po ang technique. Ito, maiksi na lang kasi tinupi po natin yung 1 metrong haba na sapin. Ayan. Maglagay na po tayo ng sapin. Ayan. Unang ikot, bandang taas. Ayan, kung makikita nyo, bandang taas. Ayan. Ayusin po natin at imas-masin po natin ang sapin. Sa baba na po tayo. Sa baba ng konti. Ayan. Ayan, dalawang ikot na yon, idol, no? Ayan. Tinupi po natin yung 1 metrong sapin ha. Maiksi na lang po siya. Dito naman tayo gagawa sa baba. Sa baba ng tahit. Ayan. Dandaanin ko na lang para makikita nyo mga idol, mga guys. Yung sa mga baguhan nating nag-aral pa lang magsapin. Kailangan mga idol, ayusin nyo lagi at kailangan lapad na lapad po yung sapin natin para matibay. At para kapit na kapit. Kasi po siya lapad na lapad siyempre. Kapit po yon doon sa paa ng ating manok na tinatarian natin. Ayan. Kung makikita nyo, pantay na po. Pantay na po siya at parehas na yung kapal nila sa taas at baba. Ngayon, nilalagay na po natin to leather bolt. Kung ang paunang gamitin nyo ay mataba o large, dito lang po tayo sa malaking kaliskis. Pero itong gagamitin ko, medium po, medium. Sumunod doon sa large. Kaya i-adjust po natin sa dito medyo dito tayo, hindi tayo dito sa malalaking kaliskis. I-adjust natin ng konti.
Basta may estimate up natin yan. Ayan. Ilagay na po natin yung leather boot. Ayan. Ayan, imasin din po ninyo mga idol para dikit po siya doon sa sapin. Ayan. Ikutin na po natin yung ating sapin. Ayan. Ganyan lang po, ganyan lang. Pag ikutin ninyo yung isang daliri, dito nyo ilagay para nakapermis na po siya. Ayan, nakapermis na po siya. Maglagay tayo isa din sa taas. Isang ikot. Ayan, natin, pisil-pisilin natin ng konti. Maglagay na tayo dalawa sa taas. Dalawang ikot sa taas. Siyempre may sapin to mga guys ha, lagyan nyo lagi ng pagkit. Dalawa rin sa baba. Ayan. Masimasin nyo mga idol para nakapermis na po talaga siya. Ganyan ang pag-imas. Alalay lang. Sa mga gulang na manok po ito ha mga idol. Pwede nyo itong gawin sa mga gulang na manok. Ayan, imas. Ayan, tapos hawakan nyo dito. Para doon naman ikabit natin yung ano natin, yung pauna na medium kinabit natin. Medium lang kasi kaya in-adjust natin tong kanto ng ating leather boot para sumakto po talaga siya. Ayan. Kung makikita nyo, konti lang sobra nung sapin natin, pero sakto lang po yan. Sakto lang po yan. Ayan, di ba sabi ko sa inyo, pahabain natin konti yung ibabaw para pag ikot natin nung sapin, maging pantay na siya. Ayan, nakita nyo, kung makikita nyo, pantay na siya. Oh. Di ba? Yung isa kanina, yung sa ibabaw, mahaba siya. Nung inikot ko na, yung sapin, naging pantay na po. Ayan o. Ayan. Kaya sa pag-ikot nung wag natin gawin pantay. Sa unang ikot natin kasi pagka tapos na natin ng ikot nung yung sapin natin, maging na po yon, yung isa mahaba, yung isa maiksi. Pero ito, in-adjust na natin. Yung sa itaas, kailangan may mahaba ng konti, mga isang inches ang haba. Para pagkatapos na ng na natin, iikutin na natin yung pagkatapos na para doon na po sa pauna natin, pantay na po siya. Oh. Ayan. Ngayon, ikutin na natin. Ilagay na po natin itong paunan. Ayan. Kung makikita nyo, dito lang bandang natin. Kailangan mga idol, matigas din ang paglagay natin. Kasi para hindi siya matatanggal at nakapermis na po talaga siya. Ayan. Ikot lang papunta doon sa paa ng manok. Ayan. Ayan. Ganyan lang. Ayan. Itong tinarian natin, kunyari, yung tinarian natin manok, nasa tamang tindig ang paa. Kaya ang gagawin natin, pantay-tahid lang po siya. Pantay-tahid lang po ang ating paunan. Ayan. Ayan, ganyan kasi ang forma ng paa ng manok, mga idol, mga guys, kung nasa tamang tindig ang paa ng ating manok. Ganyan ang estilo. Kasi pag yung may diferensya, pag ganyan po yan, yung sabi nila tihayan na. Kung papasok naman, pag ganyan na rin yun. Pag ganyan. At pag ganito, nasa tamang tindig ang paa ng ating manok. Kaya ganyan lang ang adjust ng ating paunan, pantay-tahid.
Ayan, kung makikita nyo, sakto lang po doon sa kanto. Ayan, talagang nakahiga po talaga siya. Ayan, nakahiga po talaga yung pauna natin. Hindi na po iikot yan. Dinoble po natin yung, tinupi po natin yung 1 metrong paulan ha. Yung stay yung ano natin, sapin. 1 metro yon, tinupi po natin. Kaya maiksi na po yung ano natin, naging maiksi na yung sapin natin. Ayan. Ito naman, kung makikita nyo, itong sobra, maganda tong merong ganyan. Para yung pag ikutin natin yung tali, kasi iniikot natin yung tali dito sa may paunan. Kapit na kapit din po kasi may ano siya, may awang ng konti. Ayan. Yan o, kung makikita nyo, may awang siyang konti. Ayan o, kung makikita nyo, may awang. Para doon sa tali, na yung panghigpit natin doon sa tenedor ng tari. Ayan. Kasi kung ipantay lang dito, mahirapan tayo magtali yung sa ibabaw tali para sa paghigpit ng ating tali para doon sa mga tinidor ng ating tari, yung garol. Pero kung merong ganyan, nakausli ng konti, ito, hindi tayo mahirapan maghigpit ng tali. Ayan. Ayan. Mga idol ha, ang bilis lang, tapos lang. Pero kung yung mga bago pa lang nag-aaral, magsapin at magtari, alalay lang, hindi naman pabilisan yan eh. Dahan-dahan lang. Tingnan nyo maigi yung ayos ng paa ng manok, kung anong adyas gagawin nyo, yun, tingnan nyo maigi. Kung sa ayos naman, maayos ganyan klase ang forma ng tindig ng paa, pantay tahid lang po. Kung ganyan naman ang plastar, alam na ninyo, ibaba po ninyo ng konti yung pauna natin. Konti-konti lang. Pag ganyan ang itsura ng paa ng manok, yung ayos niya. Pero pag ganyan naman, alam na ninyo, itaas nyo naman yung kalang. Itataas nyo yung paunan. Ayan. Pero ito, ganyan ang ayos. Ganyan ang ayos po nito. Gawa nga na nasa tamang tindig ang paa ng dummy pit. Sa susunod, yung naman mga wala sa tama yung mga paa ng manok, yun naman ang gawin natin. Gawin nating content para makikita nyo naman sa pag-aadyas ng paunan o sa paglagay ng sapin. Ayan mga idol. Ayan. Sa mga sumusuporta po sa aking YouTube channel, maraming salamat po sa inyong lahat. At doon sa mga baguhan, kung nagustuhan nyo po mga idol, mga guys, paki-like na lang and share ang video ko. Ayan. Huwag nyo kalimutan mag-share. Kung gusto nyo maging updated po kayo sa aking YouTube channel, pindutin lang po ninyo yung notification bell para lagi po kayong updated po doon sa channel ko at gumagawa po lagi ng video para sa inyo po mga idol, mga guys. Maraming salamat sa mga senyores sa mga suporta nyo at thank you. Sana nandyan po kayo sa mabuting kalagayan kung saan man po kayo naroroon sa araw na ito. Thank you, maraming salamat sa buong Pilipinas. Thank you.